Ang susunod na kwento ay galing sa isang liham na ipinadala sa akin. Hindi niya binanggit ang pangalan niya. Hindi siya nagpakilala. Pero may isang pakiusap lang ang malinaw sa sulat niya. Kung nababasa mo ito, sana hindi mo nasubukang hanapin kung saan ako galing. Matagal na akong umalis sa baryong iyon, pero gabi-gabi, pakiramdam ko may kasunod pa rin ako. Doon po ako lumaki sa baryo namin. Tahimik ang lugar namin. Walang signal, walang ilaw sa kalsada. At maaga palaging natutulog ang mga tao. Noong una, normal lang po ang lahat. Hanggang sa mapansin ko na tuwing hating gabi, may isang bahay sa dulo ng baryo na laging may ilaw. Wala pong nakatira roon. Matagal nang iniwan ang bahay na yun. Isang gabi, habang pauwi ako galing trabaho, nang may nakita akong babaeng nakatayo sa tapat ng bahay. Hindi siya gumagalaw, hindi rin siya lumilingon. Akala ko po noong una ay tao lang, hanggang mapansin ko, baligtad ang pagkakatapak ng paa niya. Mula noon, gabi-gabi ko na siyang napapanaginipan. Hindi siya humahabol, hindi rin siya sumisigaw. Nakatayo lang siya sa labas ng bintana ko. Nakatingin, parang naghihintay lang na magkamali ako. Isang gabi, may narinig akong bulong. Alam kong gising ka. Buksan mo lang. Boses niya yun. Pero alam kong hindi siya tao. Hindi po ako bumangon. Hindi po ako tumingin. Kinabukasan, kinausap ko ang matanda naming kapitbahay. Hindi pa po ako nagsasalita. Isang tingin lang sa akin, alam na niya. Napili ka, sabi niya. Kapag pinansin mo, hindi ka na makakaalis, sabi ng matandang kapitbahay namin. Umalis ako kinabukasan. Iniwan ko ang lahat. Pero hanggang ngayon, tuwing hating gabi, may naririnig pa rin akong mahina at pamilyar na boses. Alam kong andyan ka. Lagi ko pong naririnig iyon tuwing sumasapit ang ating gabi. Kung sakaling makarinig ka rin ng ganito, huwag mong gawin ang pagkakamali ko. Pakiusap, huwag kang lilingon. Ako ang sumulat sa'yo para hindi ka na sumunod.